Simulan natin ang ating pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkatilipon niya tayo sa araw na ito, ang ating araw ng anibersaryo. Ang araw din na tayo'y kumugunita sa ating minamahal na inspirasyon, Miguel Malvar, sa paaralang ito. Kaya sama-sama tayong lumulog sa hapag ng Panginoon na may pagpapasalamat at may pag-amin din ng ating mga pagkukulang at mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa aming mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay pagpatawad at ang iyong laging pinakikita ay pagkahabag. Padaliwin mo sa aming walang humpay ang pangatahang loob mo sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, gawin mong kasalo sa ipagkakalubos sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsimulan po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Marangalan. Magalak na binata sa panahon iyon ng kabataran. Gawin mo ang ibig mo ang lahat ng nakaakit sa panahon mo. Ngunit alam mo lahat ng ito'y pagsusulit mo sa Diyos. Iwaksi mo ang lalahanin at mga kabilasahan. Ang kabataan, ang kasigulan ay pawang lumilisas. Lalahanin mo ang lumikasay mo sa panahon ng iyong kabataan, bago mating ang mga araw at taong na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magugli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng mga pan at madilim na ulan. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tubo. Alalahanin mo siya mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago ka mawala ng pagdilig, na halos hindi mo marinig ang ingay ng dingdingan, ang huling ng mga ibon, ang hilig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan kung umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong mga buhok at ipasa ng pagkananasang tumiting sa minamahal. Darating ang araw nito'y ililipat sa palagian nating tahanan at makikita ang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalabot at ang dami ka ng pilak na nagdadala ng ilawan ng ginto. Babagsak ito at madudulo. Darating ang araw na malalabot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa. Ang ating katawang lupa at ang espiritu ay magbalik sa Diyos na nakagbigay ito. Sinabi ng mga ngalan, walang kabutihan, walang kabuluhan, ang lakas ng lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O aming tahanan, noon, ngayon at kailanman. O aming tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alapan mo. Sa lupa'y nagbabalik kapag ka'y inuuto. Ang sanggibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang isang mata naman.
Isang saglit na magdamag na ito ay dumaan. Kung ang aming pagkakanan noon ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na parang minawalis. Parang damo sa umaga ay tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung tumabig, nalalanta. Bulaklak ay nalalanta. Ibon, Kung ang aming pagkakanan noon ngayon at kailanman. lamang itong buhay namin may kulang sa panahon. Itangin sa isip namin upang kami dunay. Hanggang kailan magtitiis, mag-usa, Panginoon. Kami iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Kung ang aming pagkakanan noon ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama na wagas ng pag-ibig, at sa buong buhay namin, may galaw ang aming awit. Panginoon namin Diyos, karisan ay pagpalain. Magtagumpay siya na kami sa anumang aming Diyos. Kung ang aming pagkakanan noon ngayon at kailanman. Magsikayin po tayo. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mabuti ka sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nangigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan, sabagat iniligid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Mabuti tayo saglit. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Unang-una po ay binabati natin ang ating mga kasama dito sa ating misa, sa ating principal, Sir Benji, sa mga guro at mga kawani ng ating paaralan, Miguel Malvar. Nabagit kanina na ito ang ating pagdiriwang para sa ika-52 anibersaryo ng pagkatatatag ng ating paaralan at gayon din naman ang ika-155 anibersaryo ng kapanganakan ni Miguel Malvar. Kaya tayo ay nagmimisa ngayon, bagamat tayong lahat ay nakamaskara. Kaya, hindi ko alam kung nakikita niyo yung aking mata, pero sa mata ko na lang mo kayo tumingin at nangungusap ang aking mata. Kaya hindi naman mga mata niyo lang ang aking nakikita, pero kahit na ganun pa man, may mga tabing ang ating mga mukha, yun naman ay para sa safety ng lahat. No? Kaya ginagawa natin ito. Binabati din natin ng mga mag-aaral na nasa kanilang mga tahanan at iba pang mga guro na hindi makapunta dito, at gayon din ng mga magulang, ng mga bata at mga mag-aaral. As you may notice, obviously, ako po ay mayroong tinatawag na pandemic hair. Ang aking buhok ay dinaanan ng pandemya. Sapagkat hindi pa ako nakapapagupit. 6 na buwan na. Kaya napakagulo ng aking buhok. At palagay ko, hindi lang po ito yung magulo. Marami din sa panahon natin ngayon na talagang lubhang naguguluhan. At nararamdaman natin yon at naiintindihan natin yon na mayroong kaguluhan. Hindi man siguro sa kaguluhan kagaya ng armas o tunggalian na mayroong katayan. Pero meron ding namamatay sa mga oras na ito dahil nga sa COVID-19. Ang ating giyera na nangyayari ay hindi sa pamamagitan
ng armas. Ang gerang nangyayari sa mga panahong ito ay ang gera ng kalusugan, ng safety, gayon din naman ng paano nga ito, ang isa sa gera na kailangan nating suungin ay yung pag-aaral. Kasi hindi madali ito para sa lahat. Teacher din po ako, kaya alam ko po yung hirap ng online classes. On the part of the teacher, talagang hindi ka po matutulog na hanggang alas 2 sa kagagawa ng iyong module o kaya kasi dati po, nang wala pang pandemya, sa ating regular na eskwela o pasok, mag-ready ka ng lesson plan, meron kang mga visual lab, may mga visual aid, at pagpasok mo ng classroom, napakadali na ho na magturo. Kasi yung iba sa atin ay ilang taon na kayo nagtuturo, di ba? Mga iba nga dito kasi tanda ni Miguel Balba, di ba? So, alam na natin paano magturo, no? Pag pumasok ka lang ng classroom, alam mo na agad paano. Kaya lang ito, binago lahat yung kaalaman natin sa pagtuturo. Kasi nga, kaharap natin camera, kaharap natin ay blanco. Wala yung mga mukha ng estudyante na namimiss din pala natin, no? So mga teachers, kahit dati ang gugulo ng mga estudyante at medyo umiinit ang ulo natin, pero ngayon mo malalaman na nakapamiss din pala yung kabuluhan at ingay ng mga bata. No? Nakakamiss din pala. Akala mo dati ay, ano ba ito? Napakahirap naman ito. Oh, gugulo ninyo, hihingi ninyo, hindi ko nakikinig. Dami nating mga reklamo. Tinanggalan tayo ng bata. Tinanggalan tayo ng estudyante. Parang sa loob-loob mo hindi naman pala problema yun. Sa totoo nga ay hinahanap-hanap ko ngayon ang ingay ng mga bata sa classroom, sa playground, sa pasilyo, sa recess, sa pagpasok, paglabas. Yun ang isang bagay na talagang nagpapago ng sitwasyon natin. Hindi lang para sa mga guro, pati din sa inyo, mga magulang. Dati, kung problema kayo, paano ihatid ang inyong mga anak? No, sa araw-araw, nag-away pa kayong mag-asawa kung sino maghahatid, kung sino magsusundo. Pero ngayon, wala na kayong susunduin. Wala na kayong ihahatid. Ano na ang pinoproblema ninyo, mga magulang? Araw-araw nandyan ang mga anak ninyo. At ngayon, nararamdaman nyo na ang pakiramdam ng mga teacher. Na araw-araw, inihahabilin nyo ang inyong mga anak sa kanilang tinatawag na waiting hours sa eskwela. Kaya ngayon, mga magulang, kayo naman po ang kakausapin ko, kayo na ngayon ang pangunahing guro ng inyong mga anak. Ang mga teacher, ang paaralan, naghahanda ng mga sabihin natin different modes of learning, no? Mga modes of tawag ba no? Delivery, ganyan, no? So, iba-iba ang paraan ng pagtuturo nila ngayon, pero mga magulang, ngayon kayo ang pangunahin ng mga teacher ng inyong mga anak. Huwag niyo hong katatamaran po yan. Huwag niyo hong sabihin na may module naman ng eskwelahan. O kaya meron namang ibibigay si teacher na assignment. Hindi po ganoon. Kasi po, ang pagtuturo, hindi po nangyayari sa TV o sa tablet. Ang pagtuturo, ang kaalaman nangyayari sa pag-uugnayan ng harap-harapan, ng mas malapit, ng learner, siya kayo nung natuturo. Kaya mga magulang, huwag niyo pong baliwalain ang inyong papel sa panahon ito. Kayo po ang magiging pangunahin ng mga tagapagturo sa inyong mga anak. Sa mga estudyante naman, sa mga pupils natin, bagamat napakahirap ng panahon ito, na talagang naiintindihan natin, kasi sanay kayo na gamitin ng tablet o cellphone sa paglalaro lang. Napakahilig niyo maglaro ng ML at kung ano-ano pa. Ngayon, binigay na sa inyo ang gusto ninyo. Diba? Gusto niyo ng cellphone lagi? O ayan, binigay na sa inyo. Pero ngayon,
Gagamitin ang cellphone hindi na para sa paglalaro. Gagamitin na siya para sa pagtuklas ng kaalaman. So, ibig sabihin noon ay tayong lahat ay hinihikayat na maging malikhain sa mga panahon ito. Na kung ano man ang hinaharap nating sitwasyon, tama na yung siguro ang pagmamaktol. Na sana hindi na lang nangyari ito, sana huwag na lang ganito, sana hindi na lang mag-aral. Tapos na yun. Nagreklamo na tayo, nagmaktol na tayo, tapos na yun. Ngayon na ang panahon para tayo ay bumangon. Yun po ang ibig sabihin ng resiliency. Ang pagbangon. Nadapa tayo, nagreklamo tayo, medyo naguluhan tayo, kagaya ng grupo, pero ngayon, magpapagupit na tayo. At sinasabi ko yun sa sarili ko rin. Ibig sabihin ay aayusin na natin ulit. No? Kung nadapa man, okay lang yun. Sa ngayon, tayo ay bumangon. So yun po ang mensahe ko sa inyo, mga bata, sa panahon ito. Babangon tayo ulit. Ibig sabihin noon, kukunin mo ulit ang iyong mga lapis at ballpen, ang iyong kwaderno, ang iyong mga libro, kung ito man ay nasa internet, kung ito man ay nasa tablet, ngayon ay magbubukas ulit tayo ng isip para sa pagtuklas ng kaalaman. Kaya pinapanalangin ko kayo, pinagdadasal ko kayong lahat, na huwag kayong patatalo sa hirap. Sa ating pagbasa, sinabi ni Jesus na ako ay panihirapan. Ganun din ang buhay natin ngayon. Talagang lubhang mahirap. Kaya dapat isama na natin yun sa ating pang-araw-araw na buhay na talagang may hamon. Pero sa gitna ng hamon, nandun pa rin ang pagbangon. Kaya hinihikayat ko kayo lahat, mga magulang, mga pupils natin, mga guro, sa ating mga pinuno ng paaralan, tayo ay magsimula ulit. At manalangin tayo sa Panginoon na tulungan tayo sa panahong ito. Na tayo ay huwag mawalan ng pag-asa. Mahirap, pero kakayanin. Maaaring tayo ay nagdadalawang isip, pero kailangan tayo maging masigla at masigasig sa ating paghahangad na matutong muli at magsimula ulit ng panibagong taon ng pag-aaral. Kaya congratulations sa inyo, sa inyong foundation anniversary, 52, at happy birthday din kay Miguel Malvar, 155th birthday, at sa kanyang mga naiwang pamilya. At ipagdasal natin ang lahat ng nasa paaralan ng Miguel Malvar na tayo ay matuto na magtiwala, umasa sa Diyos na hindi tayo pababayaan sa gitna ng mga hamon sa buhay. Idudulog natin ngayon sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aking panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na kaharap na may masigasig at matatag sa gitna ng magulong mundong ating ginagalawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan at pagkakasunduan, naway mamayari sa samahan ng mga bansa at lahat ng tao sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ating nawang mapagtanto na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan at katayuan sa lipunan, kundi matatagpuan ito sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway iugnay ang kanilang paghihirap
sa mga pagdurusa ni Kristo sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mapalaya sa kanilang pagkakasala at magtamo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, itulog po natin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Dinggin mo ang panalangin, Panginoon, ng iyong bayan na sumamo sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Pagkalubungan yung kadakilaan ay aming handugan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin na rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansilupo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng malahumpay sa kalangitan, kami nagubunyig sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat na narito ngayon ay nagpapasalamat dahil sa kabila ng aming maraming kakulangan, kami pa rin ay minarapat mong tumayo sa iyong harapan. Tingapin mo ang aming pamilya, ang iyong pamayanan, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at lahat na naglilingkod sa iyo. Lingapin mo ang mga may karamdaman, ang mga yumao. Lingapin po ninyo ang mga lubhang nahihirapan sa kanilang buhay. Kaawaan niyo rin kami pag inapating makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Inang Maria, ni San Jose, mga apostol, mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Tayo ng Diyos, tayo ay kanyang mga anak, sa kabila ng ating mga kahinaan, tayo ay sama-samang tumawag at magpasalamat. Sa masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Sa gitna ng pandemya, hindi kailangan laging malungkot. Kahit tayo pa rin ay magpasalamat at tayo ay magkatian at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan sa inyong lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang tinapay ng buhay, ang ating pag-asa. Papapalag tayong inaanyayahan sa kaniyang pag-aalay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa
Gawin po natin ang orasyo e parata laban sa paglaganap ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumulunginap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Pinapit mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Luis, San Pedro Calungsod, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na kapakinabang ay magdulot nawa ng pagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Muli, bago ko igawad ang huling pagbabasbas, pinabati ko po kayo, Sir Benji, at mga nandito ngayon, at mga guro at kawani ng ating paaralan. Pinabati ko yun po kayo ng inyong anniversary, 52nd founding anniversary. At kayo din ipagdasal natin ang ating bayaning Miguel Malbar, kung saan ipinangalan ng ating paaralan sa kanyang kaarawan. Ipagdasal din natin ang kanyang pamilya, na mas lalo pa silang bigyan ng bukas ng puso sa pagdulong sa kapwa ng nangangailangan, lalo din sa mga estudyante ng ating paaralan. At kayo naman, mga estudyante, sana ay kung sino man ang kasama natin sa misang ito, ay kung nahihirapan kayo, mga magulang, mas lalo kung nahihirapan ng mga teacher. Uulitin ko sa inyo, teacher din po ako, kaya alam ko po yung hirap ng teacher sa mga panahon ito. Kung pwede nga lang ho, ibalik nyo na rito yung mga bata. Hindi natin ipagpapalit yun sa ginagawa natin sa mga panahon ito. Pero, andito na tayo, kaya yan, tama po yun. Strengthen our resiliency. Ibig sabihin ay palakasin natin ang ating paghahangad na makabangon. No? Huwag tatamad-tamad. Kung may hirap, kasama na yan sa ating pagbangon at magtatagumpay din tayo. At darating din ang panahon na mawawala din ito at tayo ay makapag-aaral na ulit ng katulad ng dati. Pero ngayon, kailangan muna tayo magtyaga, kailangan tayo magsakripisyo. Kaya pinagdadasal ko kayong lahat sa mahirap na panahon ito. At gayon din, babasbasan natin ngayon ang inyong mga studio, no? Kung sino yung nanonood sa amin ngayon, i-bless natin ngayon ang mga gagamitin ng mga studio ng ating mga teacher para sa kanilang online classes. Mga artista na pala kayo, mga teacher. Baka ma-discover kayo. Ha? Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at naway pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo at patuloy na magsikap, magsakripisyo para sa paglilingkod sa kapwa at sa Diyos. Salamat sa Diyos. Papasbasan natin ang museum. Ito po ba at ang ating studio para sa mga artist. Babasbasan natin ngayon ang General Miguel Malvar Elementary School Museum at tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang inyong itutugon sapagkat tugha kang maawain. Ulitin natin, sapagkat tugha kang maawain. Amang mapagmahal, loobin mong kamayanihan ng tapat na paglilingkod at pamamahalan ang papasok sa gusaling ito. Iniluluhog namin sapagkat tugha kang maawain. Amang mapagkalinga, loobin mong maging bukas para kaming lagi sa kapwa. Iniluluhog namin Sapagkat tugha kang maawain. Amang may kapal, loobin mong maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Iniluluhog namin. Sapagkat tugha kang maawain. Aming Ama, sa iyong kagandahang loob, ibinigay mo sa amin ng iyong buhay at pagmamahal. Tangkilikin mo ang iyong nangiyutuhong angkan, yamang ikaw ang pinagmumulan ng kanilang mabuting pagsasamahan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manahan ka, Panginoong Jesucristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa tahanang ito, sa gusaling ito, at humihiling ng pababasbas sa iyo, upang sa paglagi nito ay kanilang madama ang iyong pagpupok, upang sa paglabas dito ay kanilang makamit ang iyong pagtataguyod, at sa kanilang pagbabalik dito ay kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok. Hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang tahanan, sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa kalangitan, Hari naming nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aba namin, sumasalangit ka sa bahil ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo din sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, At patawarin mo kami sa sa aming aming masala. kasalanan. Para Gaya na ng pagkabatawa pagkabatawa namin sa nagkasala sa amin. Huwag mo kami ipaitulot sa puso, at hiyang kami sa lahat ng masama. Ang banal na tubig namang ito ay magpaalaala ng ating pakikiisa sa kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng Biblia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpaalalaman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kabagin ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae na lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Doon naman tayo sa studio. Ay, baka matay studio.